fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Sa gabi pong ito, ang ating pong tatalakayin ay may kinalalaman sa mga bagay o kaugalian o maging mga bukang bibig natin na kahit na tayo ay mga mananampalataya ay hindi pa rin nawala sa atin yung mga bagay na ating kinagisnan. At tulad po ng sinasabi sa aklat po ng mga awit sa Psalms 139 verse 14, ano nga po ba at kung paano nga ba tayo nilikha ng Panginoon at ano ang kanyang layunin sa atin. Ang sabi po dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan. Panginoon, maraming salamat po. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Salamat o God sa iyong karunungan na patuloy mong iginagawad at ibinubuhos o Diyos sa lahat ng iyong mga lingkod na tanging sa iyo'y sumasandal. Patuloy Panginoong hiningi ko o Diyos na iyong kasiyahan ng iyong Espiritu. Ang aming pagbubulay na ito at maging ang lahat na nakatune in ngayon, Panginoon, nakikinig, ay tunay na sila'y maabot o Diyos ng iyong kapayagan. Matuto kami, Panginoon, sa mga gintong aral na iyong ibinibigay sa amin upang ito'y aming malakaran at hindi kami mamuhay o Diyos ng nasa labas, Panginoon, ng iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid kay Kristo na nakikinig ngayon, nais ko pong ating pamagatan ang paksa sa gabing ito bilang luck or good or bad is not in the Bible. Yun po yung katotohanan at yun po yung ating nais na bigyan ng diin at bigyan ng paliwanag sa gabing ito upang magkaroon po tayo ng kaunawaan sa mga bagay na kuminsan ay laging paulit-ulit nating kinasambit sa pagkakalang ito ay normal lang o di kaya ay tama lang. Pero ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga pamahiin o mga kaugalian natin? Una po, ganito po ang sinasabi. Minsan narinig po natin pag may nahulog na tinidor o kutsara kapag tayo kumakain, katulad po ng naranasan yung lingkod habang kami kumakain ay meron pong bumaksak ng tinidor o kutsara. Mayroon pong isang kasama po natin o di kay kapatiran nagsabi na anya itong pagkahulog na ito ng tinidor ay nangangahulugan na merong isang lalaki na bibisita o may darating. O di kaya naman ay kung kutsara naman merong bisitang babae na darating. So yung mga ganitong mga bagay ay isang kuminsan nating narinig na nagiging bulalas o di kaya naman aksidenteng nasasabi o nababanggit ng karamihan, lalo na ng mga naunang mga matatanda o di kaya ay mga ating mga magulang o mga kamag-anak na nasa probinsya o di kaya naman mga talaga namang mga mayroong kinamulatan na kaugalian, lalo na yung mga pamain. Madalas po nating naririnig ang mga bagay na ito.
lalo na sa mga matatanda, ang salitang ito, naku anya, pag minahulog na bagay, pag minabasag na salamin, anya ay merong masamang mangyayari. Hindi ka anya pwedeng umawit o kumanta kapag ikaw ay nagluluto sa harapan ng kalan, o di kaya naman ay hindi mo pwedeng isuot ang trahe de boda o isukat kung di rin lang sa araw na yung kasal. Yung mga ganyang mga kasabihan, kapatid yung minamahal, yun nga ba ay nakasulat sa Biblia? Alamin po natin, sabagat yung mga bagay na yan ay kuminsan kapag ating nakaugalian ay ito'y ating kakasanayan. Kung kaya nga bilang mga mananampalataya at bilang mga Kristiyano, itong mga bagay na ito ay dapat nating tinitingnan at ating pong binabantayan ang ating mga labi tungkol sa mga bagay na hindi naman dapat nating sambitin o di kaya dapat nating paniwalaan. So ang ganitong mga bagay ay ilan lang sa mga pamahiing maririnig mo sa kamalayan ng mga Pilipino hanggang sa ngayon na tayo ay, alam niyo na, nasa computer age na tayo, na may mga paniniwalang katulad dito na atin ngang, katulad na nabanggit ko kanina, na ipamana sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo at lola, na hanggang sa ngayon ay kung bakit kahit na tayo ay na born again na, nakakakilala na, ay para bagang hindi ito mawala-wala sa ating gawi o kaugalian. So ang pamahiin o superstitious beliefs ay yung mga kakatwang kapaliwanagan o paniniwala sa mga bagay o kaganapan na nagsasaad na maaaring mangyari sa tao o sino man, bagamat wala namang direktang kaugnayan ng mga bagay o kaganapang ito sa tao. Kung kaya nga mga minamahal, itong mga bagay na katulad nito ay dapat nating iniiwanan na o di kaya ay ating tinatalikuran na, sapagkat kung ating naman susuriin kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang lahat ng ito ay wala namang katotohanan. Yung luck, bad or good luck or bad luck na ating naririnig ay hindi po ito nakasaad sa Biblia. Kaya po sa mga kapatiran natin, sa mga nakatune in ngayon, nais ko pong makinig po kayong mabuti at ito po yung ating tatalakayin ngayon. So halimbawa nga po, katulad na lamang na kapag may daw tumawid na pusang itim sa iyong harapan, habang ikay naglalakad o nagmamaneho, kaya ay matakot ka na, kaya ay huwag ka na raw tumuloy sa pupuntahan dahil merong panganib na nakaabang. Ano kaya ang kinalaman ng pobreng pusa sa iyong pupuntahan? Paano na lang kung napakalaga ng iyong commitment ng araw na iyon, may malagang meeting ka na dadaluhan o di kaya naman ay isang celebration o party na dapat naroon ka, ay dahil lang sa pusa ay ipagpapaliban mo ang iyong commitment. Sana pusang puti na lang ang dumaan sa bit mo para marahil ay swerte ito. Kapatid ko minamahal, inuulit ko, wala sa Biblia yung malas or swerte. So gayon din naman kapag may daw aalis ng bahay at nakataong may kumakain pa, ay naku, sasabihin nung aalis ay naku, iikot daw ang pinggan ng 2 o makakaikatlong beses upang ang tao nga alis ay makaiwas sa anumang disgrasyang magaganap. Ano kaya ang kinalaman ng pinggan at ang pag-ikot nito sa kapahamakhang maaring mangyari kung meron man? May timon kaya ito? Kami na pwedeng pumigil sa magaganap? Meron pa nga na kapag may kasamang binata o dalaga sa pagkain, ay huwag raw kaagad maglilikpit ng kinainan. Dahil pagka daw iyong pinaglikpitan ng kinainan na may kumakain pa, ay dahil baka raw hindi na makapag-asawa yung mayuming dalaga at makisig na binata, aba, ay mapag-iiwanan ng biyaheng Bicol. At makisig na binata ay hindi na makapag-aasawa kasi nga, kumbaga, pinaglikpitan. Ano kaya ang kinalaman ng pinagkainan sa ngalan ng pag-ibig o sa puso? O kasing-kasing na kung ito ba'y tatamaan ng pana ni Cupido o hindi? Sadyang napakarami ng mga pamahiing tulad nito
At siguro kung iisa-isahin po natin ang mga pamahiing pamana sa atin ng henerasyon na nagdaan, abutin po tayo ng siyam-siyam o di kaya naman pag-itim ng tagak o dili ka naman ay pagputi ng uwak. Kapatid kong minamahal, may kasabihan ang mga matatanda, ang makinig sa sabi-sabi, anya'y walang bait sa sarili. Hindi raw dapat agad-agad nagpapaniwala. Pagkaisipin daw muna natin ng maigi pagkat ang lahat ng bagay ay ginawa ng may kadahilanan at dapat itong gamitin sa tamang pamamaraan o sa akmang layunin ng may akda nito. So tulad nga po ng ating binanggit kanina, lalo na yung kapag yung kutsara o tinidor, ito ay ginawa upang gamitin sa pagkain. Ang kutsara ay upang ipagkuha ng kanin at ulam. At ang tinidor ay katulong ng kutsara para itong ating kakainin, mailagay mo doon sa, ilalagay mo doon sa kutsara at may abot sa bibig natin ang masarap ng pagkain upang malasap ang linamnam ng lutuin. Bakit naman natin binibigyan ng kahulugan kung ito ay mahulog? Hindi po ginawa ang kutsara tinidor upang maging tagapagbigay sa atin ng impormasyon kung may bisitang darating. Gayon din naman po yung pusang itim. Hindi ito nilikha upang magbigay sa atin ng babala o warning o sign or di kaya ang pinggan na pinagkainan o di kaya yung maging ang mga bolang kristal na nagsasabi ng ating kapalaran. Wala naman pong ganyan na aari nating mabatid o magaganap na mangyayari sa atin sa buhay na darating o di kaya isa araw ng bukas o di kaya naman ay kahit na kaninong tao o sino mang tao, kahit tayo, kahit ikaw kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, hindi nakasalalay ang ating bukas sa mga bagay na nangyayari o di kaya ay yung pagkabasag ng pinggan, pagkabasag ng salamin, pagkahulog ng kutsara at tinidor, hindi doon nakabase ang ating buhay. Pagkat wala namang makakabatid ng magaganap sa buhay ng tao kundi ang Diyos. At tanging ang Diyos lamang, kapatid kong minamahal, ang nagpahiram sa atin ng angking buhay at ang payak at may hangganan nating kaisipan upang matalos ng lubusan o di kaya may matanto ng buong buo ang magaganap sa kinabukasan. Kaya nga po, kapatid kong minamahal, sabi nga po ng ating binasa kanina sa Psalms 139 verse 14, sabi ng psalmist dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. Tayo po'y nilikha ng Diyos. At actually, pagkalikha po sa atin ng Diyos, hindi po tayo nilikha ng Diyos na nakabase sa mga pamahiin. Hindi tayo nilikha ng Diyos na nakabase sa mga kasabihan o anumang kaugalian, kundi tayo nilikha ng Diyos base sa Kanyang pagmamahal, Kanyang pag-ibig, sa Kanyang magandang plano sa ating buhay. At tandaan po natin, ang buhay po natin ay hindi nakasalalay sa bad luck or good luck. Kahit yung ating pang-araw-araw na buhay, yung ating lakad, yung ating pamumuhay, kung ikay mag-aasawa o makapag-aasawa o hindi yan nakabase sa bad luck or good luck. Kaya nga kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng luck? Napakapangit po nung 4-letter word na ito, L-U-C-K. This is a 4-letter word but have a very bad meaning. So, naisip nyo ba yung katotohanan na maging ang Biblia ay hindi ginagamit yung salitang iyon? Walang binanggit sa Biblia about luck at walang binanggit sa Biblia ang Tagalog about swerte. So, let's consider what we believe kung ano nga ba yung tatlong kadahilanan bakit ang Biblia ay hindi ito kailanman tinukoy o hindi man lang ito anya nabanggit. So, ang salita pong luck ay nangangahulugan na para bagang hindi mo kinikilala ang Diyos sa iyong buhay dahil nakadepende ka na lang sa iyong swerte. So, we don't use the word of God and the word luck in the same sentence. Hindi natin pwedeng pagsamahin yung salita ng Diyos at yung salitang swerte.
When something unexpected good happens to a person, people say, wow, you're lucky naman. Pero ang totoo naman, ang gusto mong i-impress, ang gusto mong talagang i-express na salita, napaka pinagpala ka naman. So we don't use good luck or lucky. Sabagat the word lucky is a chance. Ibig sabihin, ang pagpapala po ng Panginoon, kapatid kong minamahal, sa Diyos intentional yan. Ang pagpapala tinatanggap natin ay hindi by chance. Kaya nga pagpatuloy natin ginagamit ang salitang luck or bad luck, para bang sinasabi natin na ang Diyos ay walang ginagawa sa ating buhay. Now, there's no such thing, kapatid kong minamahal, as luck or swerte. So the dictionary defines luck as the things that happen to a person because of chance. At tandaan po natin tulad ng sinabi natin kanina na ang chance ay ito ay nagkataon, hindi sinasadya. Pero yung ginawa po sa atin ng Diyos, sinasabi sa atin ng Psalms 139 verse 14, that even yung pagkalikha sa atin, sabi po ng Biblia, nalilikha tayo ng Diyos fearfully and wonderfully made. Sasabihin mo ba yung by chance? So what kung pango ang ilong mo? So what kung hindi maganda ang, ang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo gusto ang mukha mo. But again, I tell you, it is not by chance o hindi bad luck. Kung paano, kung hindi mo man na-accept or accepted ang itsura mo. Kasi bakit? Ang salita kasing kapangitan, nasa isip na ng tao, but actually the Bible says, kahit paanong pangitsura mo, kahit ano pa ang hugis ng mukha mo, ng katawan mo, sa Lord, sa Psalms 139 verse 14, you are fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, napakaganda at napakagugwapo natin, kapatid kong minamahal. At walang pangit sa paningin ng Diyos. Walang bad luck and good luck na sinasabi sa atin o sinasabi natin o sinasabi mo na ito yung anak kong ito, ito yung good luck sa aming pamilya. Hindi totoo yung, kapatid kong minamahal. For there is no such thing as luck in the Bible. So things that are not left up to luck. Tingnan po natin mga bagay-bagay na hindi po natin pwedeng ibatay sa swerte. Katulad po sinasabi ng Diyos o ni Jesus tungkol sa mga ibon. Ang sabi po sa Matthew chapter 10 verse 29 to 31, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahulog sa lupa kundi kaloob ng inyong ama. At kayo maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So ibig sabihin, binibigyan po ng paliwanag dito sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 10 verse 29 to 31 na walang bagay na nangyayari sa buhay ng tao na hindi alam ng Diyos. Kahit pa yan ay negatibo pa ang tingin mo, kahit pa yan ay pangit ang tingin mo, pero alam mo kapatid kong minamahal, walang bagay na nagaganap sa buhay natin na bad luck. Lahat yan alam niya ng Diyos at lahat yan ay may plano ang Diyos. Kaya lang ang pangit kasi ng tingin mo sa mga nangyayari, lalo na ito ay hindi umaayon sa iyong inaasahan kasi akala mo ay bad luck na. Pero actually, mayroong gustong ituro ang Panginoon sa atin. Ikalawa, yung random things, yung tinatawag na palabunutan. Sabi po ng Proverbs 16 verse 33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ayan. Tingnan nyo. Sinasagawa daw ng tao ang palabunutan. Minsan nagpapalabunutan tayo. Minsan nagkakaroon tayo ng toss of a coin. But alam nyo ba, kapatid kong minamahal, si Lord pa rin ang nagpapasya kung sino ang kanyang papaboran. So, ibig sabihin, hindi yon luck, kundi yun ay favor. Yun ay good blessing, not good luck. Yun ay blessing, favor na galing sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmali
na yung mga nagaganap sa atin, lalo na may mga dumarating tayo unexpectedly ng mga biyaya galing sa Diyos, ay dahil tayo ay lucky. There's no such word again as luck. Hindi tayo lucky, tayo ay blessed. Tayo ay pinagpala, kaya tayo tumatanggap ng biyaya sa Panginoon, lalo na tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Number 3 ay yung mga powerful things na nagkokontrol sa atin. Sabi po ng Proverbs 21 verse 1, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Kita po ninyo? Even the heart or the mind of the king is in the hands of the Lord. Ibig sabihin, pwede pong ikutin ng Diyos ang anumang desisyon ng hari in favor of you. Hindi po yun luck or good luck sa isang tao o sa isang Kristiyano. Yun po ay favor, blessing na buhat sa Diyos. Kaya hindi po natin dapat ipagkamali. Napakaswerte mo naman. Mantakin mo. Ang bait-bait ng amo mo. Wala ka ng magiging amo na katulad yan. Talagang ikaw sa lahat ng taong ipinanganak, ikaw pinanganak sa swerte. Hindi po totoo yun. Huwag nyo po yung tanggapin, huwag nyo pong paniwalaan, kasi pag sinabi mong swerte ka, wala na raw o wala ng papel ang Diyos sa mga pagpapalang tinatanggap mo sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi galing kay Lord. Ang totoo niyan, pinagpala ka, ang favor ni Lord ay nasa iyo. Ika-4, bad things for our good. May mga bagay na nangyari, pero yun ay para sa ating ikabubuti. Tulad po sabi sa Genesis 50 verse 20, no, si Joseph ay ihulog ng kanyang mga kapatid sa balon, tapos napunta siya ng Egypt, and then pagdating sa Egypt, siya naging gobernador, at nung siya maging gobernador, yung pala ang dahilan kung bakit dinala siya doon ng Panginoon. Kahit na pangit ang experience ni Joseph, the reason and the purpose of God prevails. Na dumaan naman si Joseph sa mga painful situation, meron palang nais gawin ng Panginoon sa kanyang buong pamilya, although ito is at the expense ng mga hardship and sacrifices ni Joseph. Kaya sabi niya sa verse 20, sa Genesis 50 verse 20, as for you, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, sabagat mga kapatid niya ay nagpakilala na siya sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, as for you, you meant evil against me. But God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Sabagat masyado pong guilty ang kanyang mga kapatid sa ginawa nila sa kanya noon. Nung bata siya, sa balon, inuhulog siya sa balon para mawala siya sa kanilang landas. And yet, iniligtas pa rin siya ng Panginoon, dinala sa Egypt, pinagyaman, yumaman talaga si Joseph. Pero sabi niya, yung mga bagay na binalak nyo, mga sasamang bagay na binalak nyo, ay ginawa ng Diyos na mabuti para sa akin. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa mga mamamayan ng Israel upang sila'y pantatiling nabubuhay. Katulad na kung paano sila nabubuhay ngayon. Ibig sabihin, anong tingin nyo doon sa ginawa nila kay Joseph o after nahilog siya sa balon, bad luck ba yon? Pagkatapos naging gobernador siya, swerte ba yon? Hindi, kapatid kong minamahal. May plano ang Diyos sa buhay ni Joseph. Kaya lang kung minsan, maging sa buhay natin, pag nais ng Diyos na isagawa ang kanyang magandang plano sa atin, minsan meron tayong mga bagay na pagdadaanan. Ang importante lang, hindi tayo nagkukwit, hindi tayo nagigive up, hindi natin tinatakasan ang mga problema sa buhay, bagkus hinaharap, at ito ay hindi bad luck, kundi yan ay blessing and favor na anumang promotion galing kay Lord ay blessing. Another thing is yung sinasabi sa James 1:17, yung good things or every good gift. Meron tayong mga mabuting kaloob na galing sa Diyos, yung mga gandang bagay na galing sa Diyos. Sabi ni James o ni Santiago, sa Santiago 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights,
with whom there is no variation of shadow due to change. Amen. Ibig kong sabihin, lahat ng mabubuting kaloob at lahat ng perfect gift ay galing sa Diyos. Hindi dahil sa swerte. Hindi dahil sa ikaw ay, sinuwerte. Kundi ay dahil ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. That's why tinatanggap mo, tinatamasa mo, anumang meron ka ngayon. At ang mga bagay na hindi mo inaasahan, dapat pasalamatan mo sa Panginoon. Sapagkat patuloy siyang kumikilos sa iyong buhay. So luck isn't real. Hindi po totoo yung swerte. Pero ang totoo ay ang Diyos. Siya ang totoo sa buhay mo. Totoo siyang nagpapala sa buhay ng kanyang mga lingkod. Totoo siyang nagbe-bless sa mga tapat sa kanya. Totoo siyang nagpatuloy na kumakalinga at patuloy nagpo-promote sa kanyang mga anak na patuloy na nagiging tapat sa kanya. So let's honor God with our words. Instead of saying good luck, or either say, may God bless you. Or if you're concerned with people who thinks that you're religious, for saying that, well, let's both honor God. We don't say good luck, but they say, let us praise God. Praise God, not good luck. Hindi natin sinasabihan, hindi natin dapat sinasabi yon sa ating sino man. Kanino man, we don't say it. So God in His sovereign will allow things to happen for a reason. Tandaan po natin yan. Similarly, He created us for a purpose. Walang nagaganap sa atin by chance. Yun po. O di kaya walang nangyayari sa atin sanhi ng mga bagay o kaganapan. Walang swerte, walang malas, walang good luck, walang bad luck. Bagkus sa magitan ng ating pananalig at pagsunod sa Kanya, ang mga bagay na mabuti nagaganap sa ating buhay at sa atin namang di pagsunod ang masama o di mabuti ang siya nating nararanasan. Tandaan po natin, hindi kung ikaw ay dumaranas ng consequence ng iyong mga wrongdoings, bad luck yun. Hindi po totoo yun. Bisa may pagtuturo sa atin ng Panginoon kaya tayo nagdadanas ng mga negatibong karanasan sa buhay. O di kaya minsan may nais ipakita sa atin ng Diyos na kung hindi natin dadaanan mga bagay na yun, hindi natin maunawaan yung mga magandang bagay na darating sa atin sa hinaharap. Kaya nga kapag ko minamahal, inuulit ko, kapag nahulog ang kutsara o tinidor, hindi iyan dahil may darating kang bisitang babae o lalaki. Kapag ikaw ay pinagligpitan at kung makakain ka pa, ikaw ay binata, ikaw dalaga, hindi totoong hindi ka makapag-aasawa. Sapagkat kung kalooban ni Lord, nabigyan ka ng partner, kahit pa kapatid kong minamahal, pagligpitan ka ng ilang beses, ikakasal at ikakasal ka sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Again, sabi ng ating text na binasa kanina, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sapagkat minsan pa ay iyong binigyan ng buhay sa amin ang iyong salita. Tunay nga o Diyos na maraming mga bagay, pamahiin o kasabihan na aming nalakaran kahit na Panginoon kami ay ganap ng nakakakilala sa iyo. Subalit mga bagay na aming kinagisnan o Lord God, para bagang naging gawi na o Diyos ng iyong mga anak. Kung kaya nga Panginoon sa magitan ng mensaheng ito, nawa ito'y maging wake-up call sa mga mananampalataya sa iyong mga anak na kanilang bantayan, ang kanilang mga labi, na hindi na nila ugaliin na nagsasabi ng good luck, na hindi nila ugaliin magsabi ng swerte o di kaya malas naman, kundi ugaliin nila magsabi ng God bless you, it's a blessing, praise God, sapagkat pinagpapala ka. Mga ganun salita, Panginoon. Sapagkat yun naman po ang katotohanan na salitang luck ay hindi mo kailanman ginamit sa iyo pong Biblia, sa salita mo. Bagkus sa iyo pong ginagamit ang iyong pagpapala.
Maraming salamat, Panginoon, at naway ang lahat ng nakinig sa gabing ito ay napagpala mula sa mayamang kapahayagan na itong salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang